Hi. Pwede ko ba malaman kung anong pangalan mo? Kim Baita. Kim, are you single or taken? Taken na po. Matanong ko, dahil taken ka na, ilang taon ka nang taken? 9 years. Kasal na ba kayong dalawa? Hindi pa. Ilan yung anak nyo? 4. Going stronger tong pagsasama nyo, 4 yung anak nyo. Hindi na ba madadagdagan pa? Hindi natin alam. Yung husband mo, mahal mo ba siya? Sobra. Gaano mo siya kamahal? Sobrang mahal eh. Walang definition ng pagmamahal. Siguro mas mahal ko siya sa sarili ko, ganon. Masaya ka ba sa kanya? Sobra. Siya yung kasama ko through thick and thin. Alam mo yun, yung through ups and downs. Andyan yung asawa ko para sa akin, ganon. Para sa pamilya namin. Andyan siya palagi. Hindi niya ako iniiwan. Matanong ko lang sa iyo, kontento ka na ba sa kanya? Siyempre, oo naman. Natatakot ka ba na maghiwalay kayong dalawa? Oo naman. Oo, sobra. Hindi kasi parang we've been together for 9 years. Tapos yung bond na nabuo namin for 9 years, walang makakapantay nun. Lalo na may 4 kaming anak. And syempre, walang ibang lalaking papantay nun kesa dun sa asawa ko. Kaya takot ako if ever na maghiwalay kami. If ever na mag-cheat siya, magiging okay ba to sa'yo? Syempre, hindi magiging Cheating is not okay. It's never okay. If ever na kunwari, natuloy yung cheating na yun, bibigyan mo pa ba siya ng second chance? Oo naman. Mahal ko siya yun. Alam mo, bibigyan mo ng chance yung isang tao kasi gusto mo siyang magbago. Parang baka nagawa niya lang yun, baka may pagkukulang ako, or baka may nahanap siya sa iba na hindi ko nabigay. And i-workout ko yun para mag-workout yung relationship namin. Para hindi na niya yun hanapin pa sa iba. If ever naman nag-third cheat siya. And syempre, mahal mo yung isang tao eh. You'll give second chances talaga. Oh, magpapakatanga ka pag ganun? Parang, syempre, you have to work out on the relationship. Kahit nasabihin mo na magpapakatanga ka. Syempre, second chances, third chances, fourth chances. Mag-work talaga yun. Wow, napakaswerte ng asawa mo sa'yo. Swerte din ako sa asawa ko. Sa katulad mo 9 years na kayo sa pag-ibig nyo. Ano ba yung sinunod yung dalawa dito? Yung tinitibok ng puso o yung iniisip? Siyempre sinasabi ng marami na tibok ng puso. Pero siyempre at the end of the day, may utak pa rin naman dyan. Pero siguro 80% ng puso, 20% ng utak, gano'n. So mas lamang yung puso, no? Puso talaga. Pero pag nasasaktan, puso pa rin? Oo naman. O ayaw mong siyempre, di ba, mawala ng father yung anak mo. So siyempre kahit na dumating sa cheating, di ba, mas gugustuhin mo pa rin na maging maayos, di ba, para mabuo yung pamilya. Ganun ba yung pananaw mo sa buhay? Oo naman, hindi naman yun palagi sa guy lang. Sa girl din yun. Nagko-compromise yan palagi. Hindi lang sa guy, kundi sa girl. If ever mag-cheat ako sa husband ko, siguro ganun din naman ma-feel niya na mapatawad niya ako, ganun. Kasi syempre, 9 years, hindi mo naman agad-agad matatapon yun. Mahirap yung build yun, tsaka mahirap tanggapin yun. Lalo na meron kang 4 na anak, ganyan. Sa 9 years nyo, sa tingin mo ba siya na ba yung magiging forever mo? Oo naman. Wala na akong nakikitang ibang tao na matatanggap yung mood ko. Syempre, di ba may mood swings tayo? And syempre, nakita mo na siya nakasama mo through ups and downs. Syempre, yun na talaga yun. Tsaka, hindi ka iniwanan eh. Hindi ka iniwanan sa lungkot, sa hirap, sa pasakit, ganun. Kaya, hats off ako dun sa asawa ko. Sana all. Dahil 9 years na kayo, if ever na mapanood ng husband mo to, ano yung gusto maging message sa kanya? Daddy, lagi akong proud sa'yo. Thank you sa lahat ng sacrifices mo sa amin, ng mga bata, sa lahat ng pagod mo na hindi mo iniinda, sa lahat ng sakit. Paminsan kasi nagkakasakit na siya, pero pinipilit niya pa rin mag-work. And it is highly appreciated para sa akin. Hindi natatapon lahat. Na-appreciate ko yun. Yung mga little things na ginagawa mo para sa pamilya natin. Mahal na mahal kita. Siyempre, sa mga katulad mo na going stronger yung pagsasama nyo, ano yung gusto mo masabi sa ibang tao para kapulutan ng aral? Yung pagiging stronger nyo ng pagsasama mo, ano yung gusto mo maipayo sa kanila? Sa relationship kasi, you have to compromise. Communication is the key talaga. If ever na meron naman kayong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan nyo. Kasi dun talaga magsa-start yun eh. May nagawa kang ganito. Pag-usapan natin to. Maliit man yan ng malaki, malaking factor yan sa pagsasama ng isang relasyon. And magiging foundation yun ng relationship nyo. More than love, trust, yun talaga. Compromise and communication talaga. Gaano ba kahalaga sa inyo yung respeto sa bawat isa? Sobra. Kasi if you don't have respect to your partner, syempre magagawa mo yung bagay na hindi naman dapat magawa, diba? Lalo na yung mga little things, yung pagmumura. Kasi syempre, mumura
murahin mo yung partner mo, hindi naman dapat yun. Yun yung mga factors na hindi ko naman naranasan sa partner ko. Wow. Doon ako napaproud naman sa partner ko. Si Kim ba may motto sa buhay? Yes, you have to live life to the fullest. Kasi life is short. Lalo na may mga bata kami. Siyempre, you have to live life to the fullest. Nice one. Napakagandang message na mapapakinggan ng mga tao. Thank you. Maraming salamat, Kim, sa magandang story na binahagi mo kay Stock ng Binyan.